Okay, habang hindi pa ako naliligo, no? At 10, I think 10:16 na po ng gabi ang oras, to be exact. Okay. So, tayo po ay nakakaranas ng bagyong Christine. So, dito po sa ating lugar sa Maynila, marami pong binaha. Sanay na rin po tayo. Yon. So, in Jesus name, aalis din yan. Nakidaan lang yan, no? Pag Kristiyano ka, iba ang isip mo, iba ang ways of thinking mo, hindi kayong nabubulabog. Yan, tulad niyan, maulan na naman. Nabubulabog ba tayo? Hindi. Instead, nagblablag po tayo. Okay. So, gusto ko pong linawin dalawa. Pagsamahin ko na po dito. Una, yung impyerno. Ang dami ko pa rin pong napapanood na mga post. Minsan sasabihin ko na lang sa sarili ko, Lord, kayo na po magmulat ng mga mata nila. Kasi mahirap mahirap. Dahil siguro kinalakihan nila yung aral na ito. Ang sabi, hala, naninigarilyo ka, nambababae ka, nagsusugal ka, pupunta ka ng impyerno dahil dyan. Tapos yung isa na panood ko sa TV, ang sabi niya, nangalunya ka. Hindi ka na ayun, dito ako nangilabot. True story po ito. Nahuli niya yung kanyang asawa na nangangalunya. Pastor yung lalaki. Napanood ko po kanina sa isang American show po ito actually. Sabi niya, you commit adultery. The Lord will never ever forgive you. I mean, I'm so sad. That's a preacher. You're a preacher and yet you're holding to that kind of belief. Hindi niya rin po masisisi because yung pinanood ko documentary ng mga nangyari nung araw, nangyari po ito 1950s. Siguro nung 1950s, hindi pa sila ganun kalalim when it comes to the revelation of the grace of the Lord. Thank you, humina ng konting ulan. Kaya, sa kanila ganun. Pero ngayon alam mo na yung biyaya ng Panginoon, alam mo na yung grace ng Lord, ni Lord Jesus. Makakapanood ka ng mga ganun ng mga movies, ng mga documentaries. Madali mo nang mapag-aalaman na wala sila sa grace. Amen? Tapos yung mga post pa sa FB, nangangalunya ka, kanya, nagsugal ka, mahilig ka, mahilig ka sa nightlife, mahilig ka sa disco, dadaling ka niyan sa impyerno. They're wrong. Maling-mali. Okay. Pakitest nga po ang inyong mga sarili. Ano ang magdadala sa impyerno sa tao ngayon, church age? Isa lang, the sin of unbelief. Ulitin ko, the sin of unbelief. In Tagalog, ang pagkakasala ng hindi paniniwala. Kanino? Kay Jesus. Okay. Bakit ang magdadala sa iyo sa impyerno ay unbelief? Kasi ang magdadala naman sa iyo sa langit ay believing only kay Jesus. Pag naniwala ka kay Jesus, sabi ng Bible sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Hindi ba? At sa John 3:16, mas pinalinaw, for God so loved the world that whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life. Amen? I-take note niyo yung salitang whosoever believeth on Him will not perish. Ayun, pag naniwala ka na namatay si Jesus sa iyo sa cross, sapat na yung kamatayan niya para patawarin ang kasalanan mo, past, present, future. Pag naniwala ka na sapat na siya, na tanging daan talaga, the only way to heaven, maliligtas ka. If you believe that Jesus is the only way to heaven, na Jesus is the only one who can bring you to heaven, pag naniwala ka roon na sapat na yung kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, maliligtas ka. At hindi na mawawala ang kaligtasan mo. So, pag sinabi kasing sin nature, ito yung kailangang i-destroy ni Jesus, kaya siya bumaba. Ito yung tinatawag natin sa wikang Grego na hamartano.
Hamartano, sin nature, sa kabuuan. Ngayon, yung sin of committing, yung araw-araw natin nakukumit na sin, ang tawag dun sa Grego, hamartia. Hindi siya hamartano, kundi hamartia. Ito yung continuous na araw-araw nagkakamalit, nagkakasala tayo. Hindi po yan ang matter. Ang matter sa Panginoon, yung sin nature, hamartano. Okay? So, pupunta ka ng impyerno because of hamartano, not hamartia. At yung pagsusugal, pambababae, pagdidisco, pagnanightlife, okay, pangangalon niya, yan ay hamartia. Hamartia. Okay? Pero yung hamartano, that's the sinful nature na namana natin kay Adan at kay Eva. I hope maliwanag po sa inyo ito. Ang dami pong nalilito rito. Amen? So, pangalawa naman po, yung 7 bowls daw, yung 7 sumpa, salot, nangyayari daw ngayon. Another. Hindi. Hindi po. Pang Great Tribulation po yung nandyan sa cover natin ngayon sa ating vlog. Pang Great Tribulation yan. Not now. Not now. Okay. Church age pa rin po tayo, ha? Paano matatapos ang church age? Pagtapak at pagpasok ng susunod na event. Ano yan? The main event, the rapture of the church, which is anytime. Anytime. I'm not saying any kind of, some kind of dates, exact hour, no? Malaki marinig sa akin yan. Walang pwedeng ituligsa sa akin ng kahit na sino na nagbabanggit ka ng dates, nagbabanggit ka ng petsa and all that. No. Dahil ang rapture, imminent. Although imminent siya, sinasabi ng Biblia na dapat natin itong ipahayag at i-preach. Para at least may alam naman ng mga tao kung ano yung mangyayari sa end times. Payag kayo, wala kayong alam sa end times. I know some Christians not interested in the end times. Hanggang ngayon, ang pinag-aaralan nila kung paano maging successful sa buhay. Oh yes, tinuturo ng ibang churches ngayon yan, ha? Paano maging successful sa buhay. Tapos, kailangan daw, ko-connect ka sa mga tao para magiging successful. Parang ayaw na nilang mag-rapture. Meron po talaga mga ganyan. In fact, yung pinanggalingan kong institutional church ganyan, up to now, seeing their Facebook Live every Sunday, OMG. The same. I mean, kaya pala ako nung nandun ako, wala mang binabanggit tungkol sa ano. Although tama naman yung kanilang paniniwala tungkol sa rapture at sa end times, pero hindi masyadong binabanggit. As if they're not interested in the coming back of the Lord here and what. Parang, siguro dahil naging successful sa buhay, nagkakamal sila dito ng mga material things. Tandaan nyo, mga material yan temporal. At sabi ng Biblia sa atin, we have to set our minds on things above, not on the things below. Maliwanag po yan sa Colossians, di ba? So, yes, buhay simple lang. It's either pakinggan mo ang salita ng Diyos or maging matigas ang puso mo rito. Pero yung mga correction ko po kanina, again, yung mga nandiyan sa picture na yan, mangyayari po yan sa Great Tribulation. At ang tao, mahalaga po ito, ang tao pumupunta ngayon sa impyerno dahil ni-reject niya ang gospel of grace ni Jesus Christ. Yun lang ang dahilan ng pagpunta sa impyerno ng tao ngayon. Walang ano paman, hindi ang gawa ang makapupunta sa iyo sa impyerno dahil naligtas ka hindi rin sa gawa, kundi sa pananampalataya lamang sa tinapos na gawa. Yun ang gawa ni Jesus. Hindi mo gawa ang nagligtas sa iyo. Yung sa krus ng Kalbaryo. Okay? I hope ito po ay simple lang naman po ito. Hindi naman po mahirap. Gusto nyo unawain nyo. It's not hard. Maybe you have some religious affiliations na mahirap kalasan, mahirap alisan. Pero sabi nga ng Bible, you should know the truth and the truth shall set you free. And with that, I would like to say to all of us, God bless everyone. Jesus loves us always.